Bata pa lang ako noon nang nakaranas ako ng nakakatakot na pangyayari sa aking buhay. 7 taon pa lang ako, pero tandang-tanda ko ang lahat ng mga pangyayari. Nagkaroon ng salot sa aming lugar. Bagong lipat pa lang kami dito, lagi lang kaming nasa loob ng bahay namin. Wala pa kasi kaming gaanong kakilala dito. Dati kaming nakatira sa Pampanga. Simula nang pumutok ang Mount Pinatubo ay hindi na kami nakabalik sa dati naming bahay. Natabunan kasi ito ng lahar. May naging kaibigan ng tatay ko, kasamahan niya ito sa trabaho. Sinabi nito na mura lang ang mga paupahan dito. Kaya nagpasya si tatay na dito na kami mangupahan. 3 kaming kakapatid, isang truck driver ang tatay ko at si nanay naman ay sa bahay lang. Ako ang bunso sa aming magkakapatid. Masaya dito, maraming mga batang naglalaro. Marami ring mga nagiinuman sa labas at marami ka ring makikitang mga nagsusugal sa kalsada. Kahit hating gabi na ay maingay pa rin sa labas. Unang lipat namin dito ay naninibago kami. May mga gabing hindi kami makatulog sa sobrang ingay kasi ng mga tao dito. Minsan may nag-aaway pa dito. Isang gabi, narinig ko ang nanay at tatay na nag-uusap. Pag nakaipon raw sila ng pera, ay aalis din kami sa lugar na yon. Hindi raw maganda kung dito kami lalaki. Marami ring tsismosa sa lugar na yon, kaya hindi lumalabas ng bahay si nanay. Isang gabi nagising kami sa iyak ng isa naming kapitbahay. Namatay kasi ang anak nito. 3 buwan pa lang ang sanggol. Kinabukasan, nakita ko na nakaburol na ang sanggol sa kapilya. Maraming nagsusugal sa loob at labas ng kapilya. Ang mga bata naman ay nagkakarakrus. Ilang araw pa lang ang lumipas ay namatay naman ang isang matanda. Hindi pa naililibing ang sanggol, kaya sa labas na lang ng bahay siya ibinurol. Naglagay na lang sila ng lona. Hating gabi noon nang may narinig na naman kaming malakas na iyakan. Lumabas si tatay ng bahay namin at maya-maya lang ay pumasok din. Nagkwento ito kay nanay na patay na raw ang may-ari ng tindahang binibilhan namin. Maagang nagising si tatay para pumasok sa kanyang trabaho. Bago siya umalis, sinabi niya na huwag kaming maglalabas ng bahay. Lagi lang akong nakadungaw sa bintana namin. Nakaburol na rin ang may-ari ng tindahan. Sa labas din siya ng bahay niya nakaburol. Hindi pa kasi naililibing ang sanggol. Wala pa raw pampalibing ang mga magulang nito. Maya-maya lang, tinawag ako ng nanay ko na bumili raw ako ng suka. May mga nag-uumpukan sa tindahan. Rinig na rinig ko na may black lady raw na gumagala sa aming lugar. Nakita raw ito sa bubong ng aming kapitbahay. Nakatayo raw ito. Takot na nagkikwento ang tsismosa naming kapitbahay. Maraming hindi naniniwala sa babae na to. Mapagpagawa raw kasi ito ng kwento. Pero nang narinig ko yon ay kinabahan ako. Kahit bata pa lang ako nun. Nang nakabili na ako ng suka ay agad akong tumakbo para umuwi sa aming bahay. Kunento ko agad kay nanay ang narinig kong usapan ng mga kapitbahay namin. Sinabi ni nanay na wag raw akong maniwala doon. Hindi raw totoo yon. Nailibing na rin ang mga patay sa lugar namin. Isang gabi,
Nagkakagulo ang mga tao sa labas. May nagsisigawan. Nakita raw nila ang black lady sa bubong ng isa naming kapitbahay. Lumabas agad si tatay. Pero wala siyang nakitang black lady. Nakita raw ito ng 3 lalaking nagiinuman. Maya-maya lang, lumabas ang isang babae. Humihingi ito ng tulong. Hindi na raw humihinga ang tatay niya. Iyak na ito ng iyak. Sumilip kaming magkakapatid sa bintana. Kitang-kita namin na binubuhat na ng mga lalaki ang tatay ng babae. Sinakay nila ito sa ambulansya. Sinabi ng tatay ko na dun daw nakita ng 3 lalaki ang black lady sa bubong ng bahay ng matanda. Napuyat kami ng gabing yon, kaya tanghali na kami nagising. Hindi na rin nakapasok ng trabaho si tatay. Nang araw na yon, naisipan nila na umuwi sa Pampanga. Manghihiram muna sila ng pera sa kapatid ni nanay para makalipat na kami ng tirahan. Hindi kasi alam ni tatay na ganito pala kagulo ang lugar na yon. 2 oras mahigit ang biyahe papuntang Pampanga. Kaya pwedeng balikan ang biyahe ni tatay at ni nanay. Naiwan kaming 3 magkakapatid sa bahay. Mag-aalas 8 na ng gabi, wala pa rin sila tatay. Nang may nagkakagulo na naman sa labas. Nakita na naman ang black lady sa bubong ng bahay ni Mang Pedring. Nakita ito ng mga naglalamay sa kapilya. Maraming nakakita sa black lady. Sabi ng mga kapitbahay namin, salot daw ito. Pag nagpapakita raw ito, ay may namamatay. Takot na takot kaming magkakapatid. Maya-maya lang, inilalabas na si Mang Pedring. Patay na raw ito, inatake sa puso. Nawala lang ang takot namin nang dumating na si nanay at tatay. Huwag na raw kaming matakot, nakahiram raw sila ng pera. Ilang araw lang daw ay lilipat na raw kami ng tirahan. Sunod-sunod ang mga namamatay sa lugar na yon, kaya tuwing alas 6 ng gabi ay may nagroronda at nagproprosisyon. Huling araw na namin sa lugar na yon, nagliligpit na sila nanay at tatay ng mga gamit namin. Alas 9 na ng gabi noon, nang dumungaw ako sa bintana, napatingin ako sa bahay ng isa naming kapitbahay. Para kasing may malaking ibon sa bubong ng bahay nila. Pinagmasdan ko tong maigi. Laking gulat ko nang bigla itong tumayo. Isang babaeng nakaitim. Napasigaw ako sa takot. Isinara ko agad ang bintana namin. Tinanong ako ng tatay ko. Sinabi ko na nakita ko ang black lady sa bubong ng kapitbahay namin. Nanginginig ako sa takot. Binukas ni tatay ang bintana. Wala na ang black lady sa bubong. Sinabi ni tatay na wag akong matakot. Tao lang daw yon. Kinabukasan, nalaman namin na nakunan ang babae. 5 buwan na itong buntis. Nakatira ito sa bahay kung saan ko nakitang nakatayo ang black lady. Dumating na rin ang truck na aming sasakyan. Umalis kami sa lugar na yon na may mga nakaburol pang mga patay. Sa ngayon ay nakatira kami sa Bulacan. Tahimik at masaya ang buhay namin dito. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.